Kill all at once! Ang kwento ni Duan Meng, ang espadang naging bakal. Sa hilagang bahagi ng KDA Riverlands, matatagpuan ang isang maliit na nayon na tila walang kabuluhan sa mapa ng mundo. Dito isinilang si Duan Meng, isang batang mahilig sa espada na lumaki sa ilalim ng anino ng bantog na Tianjin Swordmaster Sect, isang sekta na kilala sa kanilang mahigpit na disiplina at natatanging sining ng espada. Ang pundasyon ng isang mandirigma. Mula pagkabata, ipinakita na ni Duan Meng ang hindi matitinag na determinasyon. Sa murang edad, nakabisado niya ang mga teknikong hindi pa naaabot ng ibang disipulo. Sa ilalim ng paggabay ng kanilang pinuno na si Master Longma, unti-unti siyang humubog bilang isa sa pinakamahusay na estudyante ng sekta. Ang kanyang pangarap ay simpleng ngunit mapanganib, maging espadachim na walang talo. Ngunit ang pangarap ay hindi natutupad sa tahimik na pag-eensayo lamang. Kaya't sinimulan ni Duan Meng ang kanyang paglalakbay, dinadala ang espada at tapang sa iba't ibang dako ng KDA Riverlands. Dito niya nakaharap ang mga mandirigmang kabilang sa Dragon Altar, isang kulto na sumasamba sa sinaunang mga dragon. Sa bawat laban, tumitibay siya, at kasabay nito, kumalat ang kanyang pangalan. Ang pagbagsak kay Zishu. Ngunit dumating ang araw na nakasalubong niya ang isang espadachim na hindi niya maunawaan, isang misteryosong mandirigmang nagngangalang Zishu, na walang guro at walang pangalan ng sect. Sa unang sagupaan, lubos siyang natalo, isang sugat hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang dangal. Tumakas siya sa kabundukan upang muling sanayin ang sarili, isinakripisyo ang 3 taon ng kanyang buhay para lamang humugat ng lakas. Ngunit nang muling magharap sila ni Zishu, muli siyang bumagsak. Doon niya napagtanto, ang kanyang lakas ay hindi sapat para sa tunay na kawalan ng talo. Ang tukso ng bakal at agham. Sa kanyang desperasyon, nakatagpo siya ng isang lihim na organisasyon, Laboratory 1718. Isang pugad ng agham at teknolohiya na labag sa kalikasan. Nag-alok sila ng kasagutan sa kanyang kahinaan, isang eksperimento na magpapalampas sa hangganan ng tao. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng kanilang silid, isinailalim siya sa matinding pagbabago. Ang laman at dugo ay pinalitan ng bakal at enerhiya. At sa pagsilang ng bagong katauhan, unti-unting naglaho si Duan Meng. Ang natira na lamang ay isang mandirigmang walang alaala, isang sandata ng laboratorio. Tinawag nila siyang Saber. Ang espadang walang alaala. Bilang Saber, naging mabisang kasangkapan siya ng Laboratory 1718. Walang pag-aalinlangan niyang pinutol ang sinumang itinuro ng kanyang mga amo. Ngunit sa bawat patak ng dugo at bawat laban, may mga aninong bumabalik, mga alaala ng isang batang humahawak ng espada sa ilalim ng liwanag ng araw, at tinig ng isang bearong nagtuturo ng dangal. Nagsimulang pumislat ang kanyang nakaraan. Nagsimula siyang magtanong, ako ba'y tao pa rin, o isang kasangkapan na lamang? Ang paglayo at paghahanap ng sarili. Isang gabi, sa gitna ng isang misyon, pinili niyang talikuran ang kanyang mga amo. Itinakwil niya ang tanikala ng laboratory 1718 at tumakas dala ang kanyang espada. Mula noon, naglakbay siya, hindi na bilang kasangkapan, hindi na bilang disipulo ng sect, kundi bilang isang nilalang na hinahanap muli ang kanyang pagkatao. Sa bawat laban-laban sa mga kalaban, nilalabanan din niya ang pinakamahirap na kaaway, ang kanyang sariling anino. At sa bawat hampas ng kanyang espada, lalong lumilinaw ang isang layunin, hindi na lamang siya naghahangad na maging walang talo, ngayon, hinahanap niya ang sagot kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Alamin natin kung ano ang mga aral sa kwento na ito. Mga aral mula sa kwento ni Duan Meng o mas kilala bilang Saber. Una, ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa panalo o talo. Si Duan Meng ay paulit-ulit na natalo kay Zishu, at dito niya natutunan na ang pagiging malakas ay hindi laging ibig sabihin ay walang talo, kundi may kakayahang tumayo muli at magpatuloy. Ikalawa, ang labis na paghahangad ng kapangyarihan ay maaaring magdulot ng pagkawala ng sarili. Dahil sa kagustuhan niya maging pinakamalakas, pumayag siyang maging eksperimento ng Laboratory 1718 hanggang sa mawala ang kanyang nakaraan at pagkatao. Ikatlo, ang tao ay may kakayahang magbago at lumaban para sa kanyang kalayaan. Kahit naging Saber siya, isang kasangkapan ng laboratorio, nakahanap siya ng paraan para makatakas at hanapin muli ang kanyang tunay na sarili. Ika-4, ang tunay na laban ay nasa loob, hindi sa labas. Hindi lang si Zishu o ang mga kaaway ang kalaban niya, kundi ang sarili niyang pagdududa, kasakiman, at ang tanong kung sino ba talaga siya. At panglima, ang pagkatao ay mas mahalaga kaysa kapangyarihan.
Sa huli, mahalaga kung paano niya muling natutunan maging tao, kaysa sa pagiging pinakamalakas na espada.